Kaning sisiyo, kailangan pagtuunan mo talaga ng pansin. Kasi kunting diferensya na po, malaking abala. Nila, i-snack na po, di ka tanawan mo wala na isud labot si snack po na po na alas 10 sa 11 huwag na pa isud kaya po yan ang sign ng mga healthy na sisiw yan o yan o Naglibot siya. Hindi ganing ano no, huwag kaluya ba no? Ang bitin kita ako. Naglibot ko ba? Ang bitin kita ako. Mga 26, 30 siguro mag-minay sa kataugan. Adi, gamay mo. Gamay mo, inom na. Baguhan mo ako ng bugo. Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito mga kaibigan, itong pag-usapan natin ay napaka-simple lang po. Itong tinatawag nilang about sa quinting mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Jubin Kilantang, BCG Antiquinio Yard. Yun, good morning sa inyo lahat po. Itong topic natin ay itong sa quinting. Madali lang ma-quinted ang manok mo pag ginawa mo to. Napaka-simple lang po mga kaibigan. Ang gawin natin ay ito lang po kasi sa katulad ko mga kaibigan, tayo isang pobreng magmamanok lang po. Pag tayo ay mag-quinting ng isang manok, kahit sa mga ulutan lang mga kaibigan na ginagamit ko yan, pero di na katulad ng mga pandirbe mga kaibigan na magbase pa tayo sa
ipot, yung tinatawag nila palabas yung sikal na ano ba yun, brown yung sikal, at di ko na alam yun mga kaibigan kasi ulutan lang ako eh. Sa akin mga kaibigan, ang pagkakaalam ko sa kwinting, ulutan lang, yung medyo lumiliit na yung mga ipot nila mga kaibigan at saka may puti sa dulo. Nako, grabe na manok mo palo doon mga kaibigan. Super na mga palo na makita mo dyan. Ayun lang naman talaga kasi tayo ay small time lang. Gaya-gayang sabongero. Pag sa akin mga kaibigan, magkondisyon ako. 3 days before the fight. Kaya talaga mga kaibigan, ito, kahit kayo ay talagang naranasan nyo rin ito na pag magkondisyon tayo mga kaibigan, pag mag-keeping na tayo sa kulungan, ay hugasan natin yung mga paa ng ating mga manok. Paghugas yan mga kaibigan, ay makikita mo na yan, kinabukasan, nakita na medyo lumiliit na yung mga ipot nila po, na may puti sa dulo. Nagtataka lang ako mga kaibigan, kasi pag ang manok, mahugasan mo na yung paa. Pag iba na po, kinabukasan, kaibigan, talagang lumiliit na yung mga karo. Depende rin sa iyo, kasi pag medyo pinakain mo pa na medyo basa yung manok mo, ay talagang hindi yun doon mga kaibigan, ganun. Kailangan mo rin na kainin mo na medyo dry kunti, pero huwag yung pwede naman yung pero i-control mo sa tubig mga kaibigan, kasi pag mag-quinting na tayo sa isang manok, kailangan din na control yung tubig mga kaibigan, kasi ang isang manok naman panay painom ng tubig, walang hanggang sawa, hindi, medyo yun mga kaibigan, medyo mag-wet yung may moisture sa loob ng katawan ng manok, di talaga siya magkondisyon doon. Pero pag ang manok mga kaibigan, kinokontrol mo yung tubig niya, 2 dips, 3 dips, depende sa pagka-obserba mo. Ang manok mga kaibigan, pag sa hapon, pagkatapos lang kumain, damugan mo ng kunti, yung hindi naman basang-basa yung mukha, yung kamay mo lang basahin mo, tapos linisin mo yung mukha niya, tapos hugasan mo yung mga paa mga kaibigan. Yung hugas na talagang walang matirang dumi po na sa mga kuko. Magtaka ka mga kaibigan, paglagay mo dyan sa siyempre, pag tayo na may mag-keeping sa isang manok po, ay kailangan linisin natin yung kulungan nila para medyo mawala naman yung mga bakterya po. Linisin natin, disinfect natin, talagang ready na pag medyo ikulong na natin po. Kasi ang pagkulong naman natin sa mga manok mga kaibigan, inabukas, hindi naman natin yung ipundo lang doon sa kulungan. Ipalabas din natin yung tuwing umaga para pakainin. Tapos wag medyo mainit na, ipasok natin ulit. Pero linisin din natin yung kulungan po. Pagka mga kaibigan, mag-obserba mo, pag hinugasan mo na yung paa ng manok, mag-ibang ipot po. Hindi ko lang alam bakit, pero sa akin lang yun mga kaibigan, na pag hinugasan ko yung mga paa ng aking mga manok, ay medyo mag-ibang ipot kinabukasan po. Kahit sa mga kaibigan, umaga, pakainin mo. Siyempre, hugasan mo ulit yung paa nila. Hugasan mo, di ba? Pag mo dyan, paglagay mo, 10 o'clock, tabunan mo yun para tingnan mo yung mga ipot ng mga kaibigan, talagang lumiliit po. Lumiliit na may puti sa dulo. Pag ang manok mga kaibigan, sa tingin ko, lumiliit na yung ipot niya. Kontrolado na yung, ibig sabihin, kontrolado na yung moisture ng manok po. Makikita naman natin mga kaibigan, kahit hindi mo pa ibase doon sa kung ano man yung mga ipot na yung tinatawag sa derby po na pero sa akin kaibigan, pag tingin ko na medyo lumiliit na yung ipot ng ating manok, iba yung kondisyon na yung manok kaibigan, kahit hindi mo na yun, basta lumiliit lang ipot nila, talagang may mga palo na yung kaibigan. Ilang bisis ko na naobserbahan yun po, na pag ang ipot ng isang manok ay lumiliit na may puti sa dulo, talagang may mga palo na yun mga kaibigan, kasi parang kontrolado na yung moisture niya po. Di ba, sa mga derby, pa nila yon, inimber, tapos tingnan yung, obserbahan yung ipot, di ba? Medyo may lumalaki na lumalabas, tapos mag-brown ng ipot, tapos lumalabas yung tinatawag nilang sikal. Ano yung tawag ng mga kaibigan? Hindi ko alam yun, narinig ko lang yun sa mga eksperto Pero sa akin dito mga kaibigan, tayo isang pobreng magkumanok lang. Pag sa tingin ko na ang ipot nila po ay medyo lumiliit na, malaman mo naman yun mga kaibigan na medyo maliit na, iba na sa natural na ipot ng isang manok po. Lumiliit tapos may mga puti sa dulo ng ipot nila. Ay talagang ang manok doon mga kaibigan, talagang may mga palo po. Huwag mo nang huwag mo na yung i-apply mo doon sa yung tinatawag na mga ipot yung tawag doon.
basta lumiliit ang ipot, mga kaibigan, talaga may mga palo na po mga manok na yan. Pag iba na sa yung normal na ipot ng manok, yun lang ang basihan nyo mga kaibigan. Pag lumiliit na may puti sa dulo, talagang ang mga manok dyan, talagang may mga palo na kasi itong mag-pointing tayo mga kaibigan. Lalo na, ang pointing naman, di naman yun sa isang araw lang sa bungan. Kailangan mag-pointing tayo 1 week, kundi 3 days before the fight. Para din talaga makuha mo ang isang ng manok mga kaibigan. Pag ang manok ay pointed na manok na, ibig sabihin, ay talagang ready to fight na yun mga kaibigan. Pero pag ang basihan lang, pag lumiliit lang yung ipot mga kaibigan, ay kahit sino pang tanungin natin dyan, pag lumiliit na iba lang ng palo ng manok na yan, depende na lang yun sa timing mga kaibigan. Kasi sa Delby naman, iba yun mga kaibigan. So sa mga ulutan lang, yung nakita mo dun sa bahay mo na ipot nilang lumiliit na tapos hindi naman masyadong dry na dry. Malalaman mo naman yun mga kaibigan kasi ang mga balahibo nila parang bumabaklas, parang dry, malaman mo rin yun mga kaibigan, di na siya shiny ba mga kaibigan. Pero pag ang manok, ang nakita mo talagang makintab pa rin yung mga balahibo nila, tapos lumiliit yung mga ipot na may mga puti sa dulo, talagang iba ho ang ipot mga kaibigan, talagang maliliit po. Ang mga manok na yun mga kaibigan, asahan mo na yun, ang mga palo na talaga yun. Yun lang po, kasi itong mag-pointing tayo ng manok mga kaibigan, ay lalo na sa maulutan lang. Yung makita mong ipot sa bahay mo na maliliit, ayun na yun. Kasi hindi naman tayo eksperto mga kaibigan, gaya-gaya lang itong sa atin Pero pag nakitaan natin ang manok ng mga ipot na gano'n mga kaibigan, ay talagang may mga palo na yun. Kasi ito kasing magmamanok tayo, kailangan din natin mag-obserba. Lalo na pag kahit ulutan lang yan, may pira yung may pirang involved yan. Kaya kailangan mo rin kasi ilang bisis mo na yung ginawa mga kaibigan. Pag nakita kong maliit na yung ipot ng manok mo, tapos may mga puti sa dulot na talaga maliit po, iba na yun, di ba? Talagang kondisyon na yung manok mo dyan. Kahit ba pagdating mo sa, ay kailangan kasi mitikuloso tayo pagdating sa kailangan ding masusi ka, obserba ka. Pagdating doon sa bungan mga kaibigan, ilagay mo din sa maayos na kulungan ang iyong manok doon para medyo hindi talaga hindi talaga wala yung mga palo na may mga galit na palo po. Kasi pag ang manok, kondisyon ng isang manok mga kaibigan, ay talagang mas malapit ka sa panalo. Hindi naman natin siguro. Kaya ito lang ang natin mga kaibigan, ito lang ang i-share natin about kung paano natin madaliin o paano natin madali makuha yung mapinted ang manok natin. Talagang hugasan natin yung mga paa mga kaibigan. Napakaganda po yun. Kasi yun ang sa dati yung baguhan pa ako, yung bago pa ko sa kahit hindi ako marunong mga kaibigan, hugasan ko yung paa, yung maliit yung mga ipot po. Makondisyon ang manok kasi maprisko siya yun lang po, yun lang ang usapan natin sa mga araw na to. Talagang bilang isang magmamanok po talagang gawin natin ang lahat mga kaibigan. Yan lang po, good morning sa ating lahat po.